Hello! Welcome sa Lutong Pinoy Recipe TV. Ang vlog natin today ay magluluto tayo ng udong gisado. Kaya ano pang hinihintay nyo? At tara, umpisa na natin at napakadali lang po itong sundan. Kaya tara na, umpisa na natin. Let's go! Pag mainit ang kawali, maglagay tayo ng 3 kutsarang mantika. Antayin lang natin itong mainit na ating mantika. Ilagay natin ang 2 pirasong sibuyas pula slice. Pwede rin kayong gumamit ng sibuyas puti. At bahagyang naluto ng sibuyas, ay pwede natin isunod ang 15 pirasong dinikdik na bawang. Pwede rin naman itong slice nyo ng maliliit o dice. Pagbahagyang golden brown ng ating bawang, abango na, ilagay natin ang 2 pirasong red bell pepper. Slice natin pahaba. Dagdag din ito sa ating aroma sa ating lulutuin. At isunod ang 4 na piraso na kamatis. Ito ang nagpapatingkad sa kulay ng ating ginisang udong. At optional ito, maglagay tayo ng 2 pirasong siling green haba at kalahating kutsarang pamintang durog. Igisa lang natin ito, aantay natin maluto itong ating kamatis. At ayan, pwede natin ilagay ang iba pa nating lulutuin. Mag-add ng 2 kutsarang patis. At ito ang ating gagamitin, 2 pirasong yang staw nito, sardinas. Pwede naman tayong gumamit ng ibang brand. Kahit anong sahog ay pwede dito sa ating ginisang udong. At dahil nga low budget ito, gagamit lang tayo ng sardinas. At ito ang ginagamit ko para mas lalong tumingkad ang kulay. Oyster sauce, pwede rin kayong gumamit ng soy sauce. Pero huwag masyadong damihan dahil maalat yun. Igisa lang natin ang ating sardinas. Kumbaga lulutuin lang natin ito. At mag-add tayo ng 1 litrong tubig. Sapat na po itong 1 litrong tubig sa 10 pirasong udong. Takpan, antayin kumulo. At pag kumulo na, ilalagay na natin ang ating udong. Sampung pirasong udong ito, good for 5 to 8 person. Pero kung kunti lang kayo sa iyong pamilya, sapat na ang 6 na pirasong udong. Dahil matasayang lang kung sobrang dami ang inyong lulutuing udong. Ang pagluto ng udong ay hindi kailangan ng matagal. Para malaman nyo na luto ng udong, pwede niyo rin itong tikman. Mag-add tayo ng pangpalasa, pwedeng cube. Sa akin, malig sarap, pwede rin bitsin. At atin itong tikman, magdagdag na lang kung kulang sa alat at kulang sa lasa. Kayo na po mag-adjust sa inyong panlasa. Maglagay ng 1 kutsaritang asin. Iba-iba po tayo ng panlasa. At maglagay ng 8 pirasong okra. I-slice lang natin ito ng pahaba.
At ito, 2 bundle na lugbati para maraming gulay, mas healthy ang ating ginisang udong. At ito, 2 bundle din na saluyot, hugasan ng maigi. At ito, dahon ng sili, 2 bundle din ito. Sa magtatanong, hindi kaya sobra sa gulay ang ating inisang udong? Ang sagot dyan ay hindi. Dahil pag naluto na ang ating gulay, kunti na lang po ito. Kung gusto nyo na mas may tubig, pwede kayo mag-add ng tubig. Pero sa akin, dahil ginisa ito, hindi na kailangan. Sa huli, 2 bundle na malunggay. Hugasan din ito ng maigi para matanggal ang kimikal. Dahil lahat po ng gulay na galing sa palengke na ating nabibili ay mayroon itong kimikal. Para matagal na masira ang mga gulay, at atin pong takpan, lutuin ng 6 to 8 minuto. Inaan ang ating lutuan o apoy. Makalipas ang 7 minuto at ayan na. Sa puntong ito ay pwede na natin itong iserve. Kung napapansin nyo, luto na po ang ating udong. Ganito lang po kasimple ang paggawa o pagluto ng udong gisado. Sa may gusto ng mga ganitong video, panoorin nyo lang po at mag-subscribe. Maraming salamat po. At ito na ang ating ginisang udong. Healthy po ito dahil kumpleto ito sa gulay. Walang problema sa sahog. Pwede kayong gumamit ng manok, hipon, pork, pwede ring baka. Kahit ano. Sa akin nga ay sardinas lang. Pero kung tingnan mo naman, healthy po ito dahil marami itong gulay. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. God bless.